Purihin ang Diyos. Amen. At tayo po ay nasa ikadalawang linggo na ng ating pong fasting. Amen. Glory to God. At yung pong lahat na nagpa-fasting, dalangin ko na ang lahat ng inyong pong mga prayer requests ay maging granted. Amen. Glory to God. At pwede po bang maitas ang kamay ng lahat po na nagpa-fasting? Ayan. Praise God. Hallelujah. Sige po, itaas niyo po ang inyong pong kamay. At lahat po ng naririto, ipanalangin niyo ang lahat po na nagpa-fasting. Sapagkat ang bawat nagpa-fasting, yan po ay lumalaban po, amen, sa labanan. Kaya kung atin pong ipapanalangin, sila po'y gagabayan ng ating pong Panginoon. Yes, sige po tayo po pumikit sandali. Yes, O Lord God, Panginoon, sa oras na ito, amin pong itinatalaga ang lahat po na nagpa-fasting, Panginoon. Lord God, dalangin po namin sa lahat ng aspeto ng kanilang pong buhay, palakasin niyo po sila. Patatagin niyo po sila, Panginoon, at sa mga salita po nila na nababasa, dakilang Ama, dalangin ko po, O Diyos, na ito po'y maisabuhay at magsilbing kalakasan. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito'y tinatalaga po namin sa iyo, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, sa kanilang pong pagsunod, dakilang Ama, meron po silang gantimpala, meron po kaming gantimpala na makukuha, Panginoon, sapagkat sa pagsunod na ando ng pagkapala. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, ingatan niyo po sila, maging ang kanapong buong sambahayan. At ang bawat Panginoon, Lord God, ng takbo, bawat hakbang ng kanapong buhay, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Glory to God. Hallelujah. So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. At tayo po ay, ang ating pong tema, Glory to God, Abundance Blessing. Kaya habang tayo po nagpa-fasting, Glory to God, naniniwala pa ako, bibigyan na po kayo ng mga wisdom para po yung blessings na nakalaan po sa atin, ito po ay ating pong matanggap. Amen? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At salamat po sa mga buhay na nagtalaga para po maisakripisyo yung masasarap na pagkain, yung mga liempo, fried chicken, glory to God, yung mahasarap na iced tea, glory to God. Hallelujah. At ito po ay makikita po natin, binipisyo po para po sa lahat. Kaya salamat po at naniniwala po ako, bago matapos ang fasting, meron na po kayong mga answered prayer. Amen po, glory to God, hallelujah. So tayo po ay kung saan ay atin pong balikan yung pong ating pong mga napag-aaralan. Glory to God. So, ang ating pong napag-aaralan nung kabila pong linggo, abundance blessing. How? Amen. How to have abundance in life. Amen. So, makikita po natin dito na ang ating pong ginamit na tema, yung pong sinabi po ng ating pong Panginoon sa aklat po ng John 10:11. So, makikita po natin dito na talagang totoo na ang ating pong Panginoon na talagang ipinakikita na tayo po'y hawak niya. Sapagkat ang sinabi niya po ito po ay ang pinaka-title po nito, siya po yung ating pong mabuting pastol. So ibig sabihin, dito po ipinakikita na siya na ating pong mabuting pastol, meron po siya na kung saan ay ipinapaalala sa atin. Dahil sabi nga po sa verse 10 na ang diablo ay bumaba sa lupa upang manlinlang, pumatay at magwasak. Ngunit ang ating pong Panginoon ay bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya yan po ang plano po sa atin po ng ating pong Panginoon. At ang sabi po to, siya yung ating pong mabuting pastor, hindi po tayo magkukulang. So ibig sabihin, ipinakikita po ng ating pong Panginoon, kung tayo pinananampalataya ng ating pong Panginoon, siya po yung ating pong mabuting pastol, bibigyan po tayo ng masaganang pagkapala. At ang isang mabuting pastol, naririnig ang tinig ng kanyang mga tupa. At ang mga tupa naman, naririnig ang tinig ng kanyang pastol. Kailan ito mangyayari? Kung tayo po ay merong intact relationship. Amen? Yun po ang napakahalaga. Kung kilala po natin yung ating pong pastol, kinakailangan lagi po tayong maging handa sa pakikinig ng kanya pong tinig. Amen? At makikita po natin, mararanasan po natin yung pinagpalang buhay. Glory to God. Sapagkat totoo, tayo pong lahat ay magkakapatid sa pananampalataya. At ang ating pong tatay,
Amen. Na mayaman sa lahat ng bagay, kayang-kaya niyang ibigay ang masaganang pagkapala sa lahat ng kanya pong mga anak. Amen po. At salamat po sa Panginoon. Glory to God. At tayo po ay pupunta na po tayo sa ating pong topic. Glory to God. Salamat po sa banal na Espiritu. Glory to God. Hallelujah. Sige po, ating pong buksan na po ang ating pong pagsasama-samahan. Ang pagkain po na ipinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Praise God. Ang sabi po rito, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa ganon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Praise God. 19 po. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Praise God. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo. Alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen po. Praise God. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Praise God. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God. Hallelujah. O Diyos na dakila at tapat, mabuti, makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa linggong ito. Sapagkat lahat po ng mga anak na dinadala niyo po dito, Panginoon. Lord God, iisa po, Panginoon, ang kalapong nasain na ikaw po'y makatakpo sa lugar na ito. Sapagkat ang araw po ng linggo, ito po ay day of celebration, Panginoon. Kami po'y naririto dahil kailangan upang kami magbunyi sa lahat ng kabutihan na ipinaranas mo sa amin. Kaya Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na ito, makamit po nila ang kalapong hinahangad. Sapagkat naniniwala po ko sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang kikilos, kayo po ang hihipo, kayo po ang magpapaunawa, kayo po ang magtuturo, Panginoon. Kaya Panginoon, gamitin mo lang akong daluyan ng iyong pong salita. Ikubli mo po ako sa iyong likuran. Panginoon, ibaba mo po ako upang ikaw ang mataas, ikaw ang malantad, ikaw ang makita, Panginoon. Kaya salamat po, Holy Spirit. Salamat po sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming pong tagapagturo. Ikaw ang aming comforter, Panginoon. Ikaw ang aming God of revelation. Kaya salamat po sapagkat ikaw ang number 1 na aming pong audience, Panginoon. Nakatingin ka sa puso ng bawat isa. Na kung paano kami makikinig, kung paano ang aming puso'y bukas sa mensahe mo. Kaya salamat po. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, ibinabalik po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So ito pong temang ito po ay pinamagatang reconciliation and forgiveness. Amen. Sa Tagalog po, pagkakasundo at pagpapatawad. So kung atin po makikita, ito pong sinabi sa aklat po ng 1 Corinthians 5:18, verse 21, na ito po ay tumatalakay, doon so, pinakikita po ng ating pong kung saan na lingkod na walang iba kundi si Apostol Pablo, pinakikita na ano ba po yung ating pong gagampanan dito po sa ibabaw po ng lupa. Sapagkat totoo po, tayo pong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon, hindi po tayo itinuring na kaaway. Tayo po'y itinuring ng ating pong Panginoon na kaibigan. So ibig sabihin, bilang tayo po ay kaibigan ng ating pong Panginoon, dati tayo po'y kaaway ng Diyos, pero nung tayo po'y ilapit sa ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay naging kaibigan. Amen? At bilang tayo po'y kaibigan ng ating pong Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng magandang balita. Ipinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon, bilang tayo po'y lingkod ng ating pong Panginoon, makita sa atin na talagang tayo totoo na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. So kung ating pong makikita, na andito po yung pong layunin ng ating pong kung saan ay lingkod na walang iba,
kundi si Apostol Pablo. At alam po natin ang buhay po ni Apostol Pablo. Sapagkat naandun ang kanya pong marubdob na pagnanasa na kung saan yung salita ng Diyos na kanyang natatanggap, ito po ay maibahagi sa atin pong lahat. Maibahagi sa lahat po ng mananampalataya. Sapagkat ang nais niya bilang tayo po ay pinagkakatiwalaan ng salita ng Panginoon, makita po sa atin yung buhay. Sapagkat yung sinabi po sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. So ibig sabihin ay pinakikita, bilang tayo po yung mga binago po ng ating pong Panginoon, tayo po yung pinagkakatiwalaan ng ating pong Panginoon ng magandang balita. Tayo po yung pinili ng ating pong Panginoon upang tayo po yung maging kaparaanan na tayo po ay magamit sa ipagkakasundo sa ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat ating punti niya, yung sinabi niya po sa verse 20. Glory to God. Fast forward, verse 20. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So, ibig sabihin, tayo pong lahat ay inaatasan ng ating pong Panginoon. Na kung ating pong inaangkin na tayo po isang tunay na born again, kinakailangan makiisa po tayo. Makipagkasundo po tayo sa ating pong Panginoon. Sumunod po tayo sa ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Sapagkat yung ating titinya ng ating pong Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya inalantana ang ating pong mga kasalanan. Nilimot niyang lahat na ito. Kaya pinasan niya ang krus para sa kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Kaya dito po ipinakikita na kung ating pong nanamnamin na bilang tayo po ay kung saan ay isang bago ng nilalang, makikita na po sa atin yung katunayan, yung katibayan na talagang tayo po ay anak ng Diyos na binago sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So ngayon po, ito po ay ating puntinyan. Ano po ba yung ibig sabihin ng reconciliation? Sa Tagalog, ang sabi pagkakasundo. Glory to God. So talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon dahil ang ating pong tema ay abundance life o abundance blessing upang maranasan po natin yung tunay na pinagpala, glory to God, kinakailangan ito po ay ating pong maisagawa. Reconciliation, glory to God, and forgiveness. So dito po ay ating pong makikita, ang ating pong Panginoon, siya po ay bumaba po sa lupa para po tayo ipagkasundo. Kung ang ating pong Panginoon ay ipinagkasundo tayo sa Father God, tayo po naman na kung saan ay meron po rin tayong tungkulin. Meron ba kayo na kung saan ay nagiging kaalitan? Meron ba kayo na kung saan ay nagiging kasamaan ng loob? Meron ba kayo na kung saan ay nagawaan na kung saan ay kasalanan, nakasakit po tayo? Pero ang ating pong Panginoon, ang nais niya, anuman yung mga bagay na ating pong pinagdadaanan, kinakailangan tayo po ay makipagkasundo. Amen? Sapagkat ang isa pong bagay na kung saan na tayo po ay nakasakit, tayo po ay kung saan ay nasaktan, pero isa po ang nais ng ating pong Panginoon, magpatawad. Amen? Amen. Hallelujah, Lord God. So ating pong tingnan kung ano po ang sinasabi po tungkol po dito po sa reconciliation. Ang sabi nga po rito, glory to God, ano po raw yung ibig sabihin ng reconciliation? Ayan. Refers to the restoration of fractured relationship by overcoming grief, pain, and anger. So, ibig sabihin ito po raw ay tungkol po doon po sa pagsasaayos. Amen? O kung saan ipagbabago. O kung saan, kumbaga pag sinabing pag-restore, kung ito po ay nabali, kung ito po ay nagkaroon po na kung saan ay hindi po maganda, na kung saan ay relasyon, so ibig sabihin kinakailangan ito po ay i-restore. Amen? Kapag sinabing restoration of fractured relationship, ibig sabihin yung pong dati na kung saan ay magkahukpong, malakas, masarap ang samahan, meron pong nangyaring mga kaganapan. Amen?
Ibig sabihin na fractured, pag sinabi pong na fractured, para pong halimbawa, yung pong baraso, kapag ito po ay nagkaroon po ng bali, ibig sabihin, hindi po dadaluyan ito ng tamang daloy ng dugo, tamang daloy ng ugat, kung hindi, meron po na kung saan ay nabali. Meron pong nalinsad. Amen. So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon na yung pong fractured relationship, kinakailangan ma-overcome ito. Mapagtagumpayan ito dahil meron pong mga grief, mga kalungkutan, mga sakit at galit. So ibig sabihin, ito po yung tinatalakay dito po ng ating pong Panginoon. Na kung totoo na tayo po isang tunay na bagong nilalang, tayo po isang tunay na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Ano man ito, sino man ito. Amen. Matagal man o bago. Kapag narinig nyo ang tinig ng ating pong Panginoon ngayon, ang sabi sa aklat po ng Hebreo 4, verse 7, if you hear my voice, harden not your heart. Baka meron na kayo na kung saan ay mga alita nung araw pa. Biyanan nyo, manugang, hipag, bilas, kaibigan, kaklase, glory, mga relatives natin. So ang ating pong Panginoon ay nangungusap sa oras na ito. So ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo po ay makipagkasundo. Amen? Sapagkat dito po makikita na mapagtatagumpayan ang mga pain, ang kalungkutan, at ang anger. Glory to God. So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Ito po yung mensaheng ay pinaaabot po dito ni Apostol Pablo. Makipagkasundo tayo. Kung tayo po ay pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po ay maging daan. Kung ikaw man ang nasaktan, ikaw na ang mag-approach. Amen? Kung alam mo na ito ay dapat lamang na kung saan alagaan ko sa buhay ko, pero may pinakikita po ang ating pong Panginoon. Amen? So tingnan po natin kung ano po naman ang ibig sabihin po ng forgiveness. Glory to God. Dahil ang ating pong topic, reconciliation and forgiveness. Meaning of forgiveness. Forgiveness is the principle of decision to give up your justified right to revenge. Amen. So ibig sabihin yung puro pagkapatawad, ito po isang prinsipyo o pagdidesisyon na i-give up mo na. Kung ikaw po ay merong hinahangad na ipagtanggol mo ang iyong sarili, kung ikaw po ay may binabalak na sinasabi mo, tama naman ako ang nasaktan. Pero ang sabi ito, kinakailangan magdesisyon ka na ma-give up mo yung iyong paghihiganti. Glory to God. Kung meron ka na kung saan ay maaari sabi mo, tama naman. At meron akong karapatan na ako'y maghiganti sa kanya. Pero ang tunay po na forgiveness, ang sabi, it also required the forgiver to recognize that the offender is human like myself. Amen? So ibig sabihin, ipinakikita po rito, para magkaroon po ng pagkapatawad, kinakailangan tayo po'y magkaroon po ng mindset na kung meron pong taong nakasakit po sa atin, na kung meron taong nakapagsalita sa atin na hindi po natin inaasahan, kung meron pong sitwasyon na kung saan ay nagbigay sa atin, na kung saan tayo po ay kung saan nasaktan, ang sabi po dito, wag na po nating isipin yung karapatan ikay maghigante. Huwag nating isipin na, kinakailangan, hipahiyain ko din yan. Ako'y napahiya, kinakailangan na maranasan din niya yung aking naramdaman. Alisin na po natin yung revenge. Amen? Alisin natin yung mga sarili natin na kung saan mga nasain, sapagkat yan po ay laman. Amen? At lagi po natin, kaya po ang ating pong tema, si Kristo muna ang nagtiis ng hirap. Si Kristo, hindi siya makasalanan, pero tinanggap niya ang lahat ng ito. Siya ipinako sa krus para po tayo ipakipagkasundo, para maunawaan po natin, anak, yung naramdaman mo, gagatitin pa. Anak, yung nararanasan mo, hindi pa dumanak ng dugo kung ikay napagsalitaan. Anak, yung ginawa mo, baka ikay may bahagi dyan. Pero ako, anak, bumaba ako sa ibabaw ng lupa, bagamat ako'y Diyos. Sino ba ko yung aking pagiging Diyos? Ako'y nagkatawang lupa. Amen. Nakisama ako sa mga makasalanan. Glory to God. Upang ipakita na bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa. So dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon,
kinakailangan yung ating pong isip, ating pong i-recognize na siya rin ay tulad ko. Na maaari dumarating sa problema, dumarating sa nanghihina, dumarating na kung saan ay naandun sa pananamlay, o minsan naandun roon sa kung saan ay iba't ibang uri ng kanya pong pinagdadaanan. So ibig sabihin, atin pong ikukumpara ang atin pong sarili. Baka sa ngayon, akala mo kumbaga sa matatag ka, hindi ka nagkakasala. Kaya hindi mo kaya magpatawad. Pero ang sinabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, huwag kayong mag-akala na kayo ay matatag. Huwag kayong mag-akala na ngayon kayo nakatayo, bukas pala kayo mabubuwal. So ibig sabihin, dumarating mga pagkakataon, kung tayo matatag, kung tayo malalim sa Panginoon, kung tayo ay kung saan nagagamit ng ating pong Panginoon, hindi natin mamamalaya isang araw tayo pala'y babaksak. Amen? Pero ang ating pong Panginoon nagpapaalala, walang pagsubok na ating mararanasan na hindi natin kakayanin. Amen? Lahat ng pagsubok na ipinahihintulot ng Panginoon, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Siya ang magbibigay ng kaparaanan upang tayo magtagumpay sa bawat ating pinagdadaan ng labanan. Amen! Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat ang sinasabi po rito, ang required ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo po'y magpatawad. Amen. Sapagkat kapag tayo po ang nagpatawad, tayo po'y laging panalo. Amen. Ang nagpapatawad, laging may gawad na pagpapala. Amen. Pero ang hindi nagpapatawad, may gawad na kalungkutan sa puso. Kaya kapag ang isang tao ay nagpapatawad, kapag ang isang tao ay umuunawa, kapag ang isang tao po ay laging inaalala, tao din siya, tao din ako. Darating ang isang araw, kung ako ay matatag ngayon, hindi ko alam, darating isang araw, babaksak din pala ako. Kapag yun ang ating pong naging mentalidad, kapag tayo pinasaktan ng ating pong kapwa, tayo po ay magpapatawad. Huwag na po nating alagaan yung mga galit na yun sa ating pong puso. Sapagkat ang sabi nga sa aklat po ng Santiago, maging mabilis sa pakikinig, ngunit maging mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ay hindi magbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Amen. Huwag na po tayo magtanim kung siya po'y nakasakit. Panalangin agad. Amen. Kung tayo po'y nakaramdam na tila baga, tayo po ay naargabyado. Lord, sa iyo po ako titingin. Amen. Uunawain ko po siya. Iibigin ko po siya. Sapagkat napakatindi po ang ipinapaalala ni Apostol Pablo sa aklat po ng Romans 12. Amen. The vengeance is mine. Glory to God. Amen. Kasi kung sa Diyos ang paghihigante, huwag kang dapat gumante. Glory to God. At yung kaaway mo, yung nakasakit sa iyo, ibigin mo pa. At ano ang sabi sa verse 20? Kung ang yung kaaway ay nagugutom, pakainin. Kung nauuhaw, painumin. Sa mga gantong kaparaanan, para mo nang pinapatungan ng baga ang kanyang ulo. Amen? Daigin ng mabuti ang masama. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kapag dinaig ng mabuti ang masama, glory to God. Ano ang mararanasan mo? Gantimpala. Amen. Gantimpala ang ating pong mararanasan. Glory to God. Hallelujah. So kinakailangan tayo po ay magpatawad. Amen. Glory to God. Ano po yung sinabi po ng isa pang philosopher na walang iba kundi ito po ay si David White. Amen. Hallelujah. It is the wounded and forgetting part of the maker makes forgiveness an act of compassion rather than one of simple forgetting. Ano po yung sinabi po ni David White? Amen. Dito po ipinakikita, yung purong isang sugatan, glory to God, na kung saan hindi po niya kayang magpatawad. Pero ito po ang dapat gumawa ng pagkapatawad. Dahil ito po ay isang act of compassion rather than one of simple forgetting. Minsan di ba ang tao, kalilimutan ko na lang yan.
Diba? Okay lang yun kung ako'y nasaktan. Pero ang totoo niyan, hindi mo yun nalilimutan. Amen? Ang totoo niyan, nandiyan pa yan sa puso mo. Sapagkat totoo, yung isang sugatan, kapag sinabing sugatan, lagi yang handang lumaban. Pero ang nais po ng ating pong Panginoon, kung ikaw ay nasugatan at hindi ka makalimot, dapat, amen, gumawa ka ng aksyon. Gumawa ka ng kababaan. Kaysa sasabihin mo na, ay, ano lang yan, kalilimutan ko lang yan. Simple forgetting. Pero hindi po totoo yun na simple forgetting. Amen? Hindi po natin namamalayan na tayo po pala ay nakukupkub na nito. Maliit. Sabi nga, ito po yung mga little foxes. Amen? Ang mga little foxes, ito po yung sumisira sa mga vines. Amen? Halimbawa po, atin pong i-compare, ang mga surot, ang anay, napakaliit niyan. Diba? Pero kapag tumagal na tumagal, hindi mo nalalaman yung haligi mo, gigiba na pala. Amen? Diba? Marami po tayo po mga nagkakaedad ngayon po, kalimitan mga sementado na, bakal na. Pero po yung mga edad po nila, Brother Noel, Brother Edgar, yan po mga medyo senior na, yan sila Sister Lilian. Alam po nila, amen, na kapag ang isa pong haligi ay kung saan ay may bukbok o ana, isang araw, babaksak yan. So, ibig sabihin yung mga maliliit na kasalanan, huwag mo nang alagaan sa puso mo. Baka isang araw yan na magbabaksak sa iyo. Amen. Kinakailangan, release. I-release mo ng lahat yan. Amen. Para ikay gumaang. Amen. At mararanasan mo, makapagpupuri ka, makasasamba ka, sapagkat nawawala na ang mga bigat sa puso mo. Amen. Praise God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Ephesians 4:31 and 32? Amen. Forgive each other as God forgave you. Amen. Sabi rito, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagkapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. So, ibig sabihin, dahil tayo ay isang bago ng nilalang, glory to God, alisin na po natin yung mga galit. Amen. Alisin na po natin yung puot. Huwag na tayong manlalait, huwag na tayong mananakit ng ating kapwa. At sa halip, maging mabait po tayo. Ano po ba yung mabait at maawain? Amen. Minsan, yung gumawa sa iyo ng pangit, kung ikay totoo na may kakaibang puso, gagawa mo niya ng maganda. Amen. Kasi nasa sa iyo na ang bunga ng banal na espiritu. Amen. Magagawa yan ng isang tao kung ikaw ay puspos ng banal na espiritu. Kung kitang-kita na sa iyo yung bunga ng banal na espiritu. At lagi po natin iyang naririnig. Yung sinabi sa aklat po ng Galatians 5:22, ang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, pagtitiis, kabutihan, kaamuan. Amen. Pagiging isang maamo. Kapag sinabing maamo, nasaktan ka na pero hindi ka lalaban. Amen. Kapag sinabing love, amen, ibig sabihin nito, pangit man ang ginagawa sa iyo, pag-ibig pa rin ang ibalik mo. Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Amen. Maging mabait po tayo. Glory to God. Magpatawad po tayo sa isa't isa. Sapagkat lagi po nating aalalahanin, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Milyon-milyon ang ating kasalanan. Glory to God. Kung ating aalalahanin, magbuhat ang ikaw 7 years old. Amen. Maaari nung araw nangungupit ka sa nanay mo, nang kukutos ka ng kapatid mo. Maaari nung araw nagsisinungaling ka, yung sukle hindi mo ibinabalik sa nanay mo. Magsisinungaling ka, nagtutuition, babawasan mo yung pantuition. Ang dami mong kasalanan. Pero ang lahat ng yan, pinatawad ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Lagi po nating aalalahanin, tayo rin ay isang makasalanan. Amen. Ako lagi ko pong inaalala kung gaano ako karumi sa harap ng ating pong Panginoon. Ang dami ko pong kasalanan. Kaya kapag ako po niloloko sa timbangan, hindi po ako nakikipag-away. Ang lagi ko sinasabi, nagbabayad lang ako dahil ang dami kong dinaya sa timbangan nung araw. Amen. Kung ako po i-chismis, okay lang yun.
Amen. Baka nagbabayad ako, ang mahalaga, hindi totoo ang kanilang sinasabi. Amen. Kapag ganyan po ang ating pong mentalidad, abay hindi ka papangit. Amen. Kapag laging galit, papangit. Amen. Hallelujah. Di ba? Kapag ikaw po'y laging galit, papangit ka. Pero kapag ikaw'y puspos ng pag-ibig, amen, at pagmamahal, gaganda ka. Amen. Praise God. Dahil ang mga tigabiyaya, abay nagbabataan. Amen. Nadadagdagan ng edad, pero hindi tumatanda. Bakit? Puspos ng pag-ibig. Amen. Praise God. Hallelujah. Lalo na po yung mga senior, mukhang senyora. Amen. Hallelujah, Lord God. Amen. Praise God. Ano po, ito po, meron po akong dalawa po lamang kinuha dito na quotes ng ating pong Jesus, si Jesus. Amen. About forgiveness. Glory. Quotes of Jesus about forgiveness. Ang sabi po rito, glory to God, sa Matthew 18:21 and 22, ito po'y pag-uusap po ni Pedro at ng ating pong Panginoon. Ang sabi po rito, ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking pong kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Amen. Sumagot siya. Sabi ni Jesus, hindi 7 beses. Kung hindi, 70 ulit na 7. Ibig sabihin, 7 times 70. Ilan po yun? Sino ba usay sa math? 70 times 7, 490 times. Amen? 490 times ka magpapatawad. Napakatindi. Baka ikaw po ay uugod-ugod na. Kung ganyan kadami ng kasalanan ang ginagawa sa'yo ng kapwa, pero uugod-ugod ka kung dadalahin mo ito. Pero kung iti kadaka-daka, ibabalik mo ang pagkapatawad, proud na proud ka pa. Yes, I am ready to forgive. Amen. Lagi ako magpapatawad. Lagi akong uunawa. Sapagkat ito ang nakakalugod sa ating pong Panginoon. Amen. So ito po yung sinabi po ng ating pong Panginoon kay Pedro, abe hindi lamang 7 beses. 77, amen, 70 times 7. Glory to God. Kaya napakaraming beses mong patatawarin ang iyong kapatid. Amen. Kaya lagi po nating aalalahan ito. At ano po sabi sa aklat po ng Matthew 16:14-15. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Amen? Di ba napakatindi ang ating pong Panginoon? Kaya kinakalalagi po tayo nagpapatawad. Kasi kapag tayo po'y lagi nagpapatawad, kapag tayo nanalangin sa ating pong Panginoon, answered prayer po tayo. Amen? Kasi ito pong pag-uusap po ng ating pong Panginoon, ito po pagkasalita, ito po ay naandun po pinag-aaralan na tungkol sa panalangin. Amen? Kaya kinakailangan na kung paano po tayo nagpapatawad sa ating pong kapwa, kinakailangan gayon din po tayo magpatawad. Amen? Kung paano tayo pinatatawad ng ating pong Panginoon, gayon din po tayo magpapatawad sa ating pong kapwa. Amen? Napakasarap pagkalagi po tayong nakapagpapatawad. Amen? Glory to God. Ayan. What are the R's of forgiveness? 4 R's po. Ano po rin yung 4 na R's para po sa pagkapatawad? Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito na meron po tayo na dapat nakatanim po sa ating pong puso. Yung 4 R's. Ayan. What are the 4 R's? Una, responsibility. Accept what has happened and show yourself compassion. Tanggapin mo raw kung ano yung mga nangyari. Amen? At ipakita mo sa iyong sarili yung iyong kababaan ng loob. Meron kang responsibility. Kung ikay nasaktan, ipakita mo yung kababaan ng loob mo. Ano po yung pinakikita po rito? Kung tayo po ay nasaktan at nangyari ito, ipakita po pa rin ang iyong kababaan. Ipakita mo sa pamamagitan ng iyong pong aksyon. Ipakita mo sa pamamagitan ng iyong pong gawa. Amen? Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon na ipakita. Meron kang responsibility. Amen? Meron po tayo na kung saan itungkulin. Kung tayo po ay nasaktan,
kung tayo po'y nakasakit, atin pong isipin na ito po'y nangyari, may plano ang ating pong Panginoon. Amen. May layunin po ang ating pong Panginoon upang tayo po ay lagi pong magkaroon ng pusong mahabagin. Amen. Next R po, glory to God. Responsibility, glory to God. Next po, remorse, glory to God. Pangalawa po, remorse. Ayan, remorse. Use guilt and remorse as gateway to positive behavior change. Amen. Ibig sabihin yung pong kalungkutan mo, bakit ko ba nagawa sa aking kapatid to? Bakit ba ako nakapaghiganti sa kanya? Bakit ba ako nakapagsinungaling? Bakit ba niloko ko yung aking asawa? Bakit ba ako nangupit sa kanya? Glory to God. So, ibig sabihin, yung pong remorsing, yung po yung guilt mo. Nakukonsensya ka. Ikaw po ay naando yung kalungkutan mo. Bakit ba na kung saan nagawa mo ito? So, ibig sabihin, once na tayo po ay nagkakaroon po ng remorse, ito po yung gateway to positive behavior change. Amen. Kapag tayo po ay may kalungkutan na sa lahat po ng ating pong ginawa, glory to God, para po tayo ay makahingi ng tawad at tayo po na may makapagpatawad, kinakailangan ito pong remorsing na ito po ang maging daan, amen, para sa isa pong positive behavior change. Ibig sabihin po ng positive behavior change, ito po yung magdadala sa atin para po tayo ay magkaroon ng positibong pananaw. Para sa pagbabago, hindi na ako magsisinungaling. Hindi ko na dadayain ang aking asawa. Hindi ko na itatago yung payslip. Glory to God. Ayoko na kami mag-aaway. Ang aking anak, hindi ko na bubuntalin na sobra-sobra. Amen. Ipakikita ko sa kanya yung pagmamahal. Glory to God. Hindi na po ako hindi na ako manloloko sa aking nanay. Magbabayad ng tuition pero babawasan. Lord, ayoko na po. Amen. So, ibig sabihin, kung ito po'y nararanasan mo, nasa pagbabago ka. Amen. Meron ng behavior change na nagaganap po sa iyo. Amen. Next po. Amen. Restoration. Restoration, make amends with whomever you're forgiving, even if it is yourself. Ibig sabihin, meron pong pagbabago, gagawa ka ng mga kaparaanan. Amen. Kung sino man ito na yung patatawarin, ito may asawa mo, ito may kapitbahay mo, ito may ka-churchmate mo, ito may ka-office mo. Glory to God. Ibig sabihin, maging ang iyong sarili, pinatatawad mo rin. Amen. Kaya kailangan may restoration. Huwag natin pananatiliin yung ating gusto. Ang panatiliin natin, ano ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Amen. At magkakaroon ito ng restoration. Kapag sinabing restoration, may pagbabago. Amen. Kapag sinabing restoration, kung dati ang pagmamahalan nyo, ang pag-uunawaan nyong magkaibigan o sa loob ng inyong pamilya ay dati pag-uuwi mo, ang dala mo lamang ay kung saan mag-uuwi ka lamang ng kaprasong mamon. Pagsunod, kung gusto mo na mabago yung relasyon nyo, cake na ang dadalhin mo. Kung ang girlfriend mo na nagkakaroon kayo ng pagkakalabuan, ang dalhin mo ay flower. Amen? Glory to God. Kung isang halimbawa, nagkakaroon kayo sa loob ng church na kung saan meron kayo nagkakaroon ng kung saan mga alitan, abe kinakailangan, gumawa ka ng move, magdala ka ng saging at nilagang mais. Amen? Praise God. Di ba mababago? Glory to God. So ibig sabihin, ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Lagi po tayong gagawa ng mga kaparaanan para magkaroon po tayo ng restoration. Forgiving. Amen. Baka mimi akala mo siya lang yung pala pati ikaw. Amen. Kinakailangan ikaw rin ay napatatawad mo yung sarili mo. Next po, renewal. Amen. Hallelujah. Learn from the experience and grow as a person. Kinakailangan na matutunan mo ang karanasan mo. Noong isang araw, minura mo yung kapitbahay mo, hindi ka nakatulog. Amen. Nung isang araw, ginawa mo na kung saan ikaw ay nangutang na hindi mo nabayaran, nangako ka ng ganung peke at hindi mo nabayaran, abe, kinakailangan matuto ka. Lord, paano? Paano gagawin ko? Kasi nangako ako, hindi ako nakabayad. Dadaan ako sa kabilang kalye para hindi ako makita. Iikot ako sa kabila. Kasi ako po tatalikod sa kanya. Baka makasalubong ko pag wikaan ako. Ibig sabihin, kinakailangan baguhin mo na yung way mo.
Kapag ikay nangako, tuparin mo. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat once na tayo po'y tumutupad sa ating pong pangako, ang Diyos din ay tutupad sa mga kahilingan mo. Amen. Magkakaroon po tayo ng pagbabago. Kailangan matutunan po natin as a born again, mag-grow na po tayo ng mag-grow. Amen. Lumago na po tayo ng lumago sa ating pananampalataya. Baguhin na natin ang ating pong dating buhay. Amen. Ang nasa sa atin na ay walang iba kundi ang banal na Espiritu na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Meron tayong Holy Spirit na mag-i-speak sa atin. Amen. Next po, a message of forgiveness. Sa Proverbs 17, glory to God. Ang pagkapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Amen. Yan po yung pong ipinauunawa po dito ng ating pong kapatid na si Solomon. Kinakailangan tayo po ay lagi po magpatawad sapagkat ito po magpapasarap ng samahan. Amen. Pero ang pagkakalat ng kahiyaan sumisira sa pagkakaibigan. Amen. Kinakailangan madagdagan pa ng madagdagan ang ating pong kaibigan. Kasi once na meron po tayong isang kaibigan na nasira, hindi mo alam kung gaanong tao ang kanyang pagsasabihan against you. Amen. Pero kung tayo po ay kung saan nagpapakita ng pag-ibig sa ating pong kaibigan, siya mismo ang magsasabi, ay, mabait yan si Brother Noel. Glory to God. Kapag ako'y nakita niya sa munisipyo, itatanong sa akin, saan ka pupunta? Sasamahan kita. Diba? Uy, pagdating sa bahay, huy, napakabait ni Brother Noel. Ako isang halimbawa ay kay makita sa palengke na andoro si Sister Blessy, ang dami mong dala. Amen. Nakita, hoy, kaibigan, tutulungan kita. Dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay isang kaibigan, sabi, alam mo, napakabait yan si Sister Blessy. Di ba, nakita niya, dahil siya kaibigan ko, nakita niya ako na hindi na magkandadal, tinulungan ako. So, ibig sabihin, madadagdagan pa ang kaibigan mo. Matatanim sa puso yan, pero kapag mali ang iyong ipinakita, mababawasan ang kaibigan mo. Ang madadagdag, ang galit sa iyo. Minsan, ang balita kapag yan po ay pinakalat, may dagdag, may bawas. Amen. Kaya ingatan natin ang pangit na balita. Ang atin na pong paramihin ay ang magandang balita ng ating Panginoon. Amen. Ang magandang balita na si Jesus ay buhay. Siya ay namatay at nagsakripisyo at muling nabuhay para sa ating lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano po yung message of reconciliation? Message of forgiveness. Ngayon naman, message of reconciliation. Amen. Biblical reconciliation is the process of two previously alienated parties coming to peace with each other. Ayan. Ang sabi po, ito po reconciliation, ito po ay proseso ng isa po na kung saan ay dati na kung saan ay magsaging ayon at na ngayon naging magkaaway. Amen. Hallelujah. Sila po ay nagkaroon po ng hindi po magandang kung saan samahan. Pero ang nais po ito kapag sinabing reconciliation, coming to peace with each other. Amen. Gagawa po ng move para po ang bawat isa ay magkaroon po ng kapayapaan. Bakit? Because God has reconciled to us. Amen. Himself, through Jesus Christ, we can reconcile with each other, no longer continuing our offenses against one another. Amen. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito. Kung dumarating man ang magkakaroon, tayo po ay nagkaroon po ng mga hindi po magandang mga alitan. Ikaw na po ang kung saan ay gumawa ng paraan para po magkaroon ng kapayapaan. Bakit po? Ang lagi po nating aalalahanin. Ang ating pong Panginoon, gumawa po siya ng kaparaanan para po tayo ay ipagkasundo, Panginoon, sa Father God. Amen. Through Jesus Christ. Kasi kapag inaalala po lagi na ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung gumagawa ng kaparaanan para tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya yung ibinigay ng Ama para sa atin, sapagkat ang sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
For whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Ibinigay ang ating Panginoon para po sa atin upang sa pagsampalataya po natin sa Kanya, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ito, we can reconcile with each other. Pwede po tayong makipagkasundo, kinakailangan tayo po makapagkasundo sa bawat isa. At huwag na po natin bilangin. Nakadalawang beses na yan. Nakatatlong beses na yan. Nakaapat na beses na yan nagkakasala sa akin. Ay, ang sabi ni Jesus di ba? Hindi lamang 7, kundi 70. Amen? Kaya gaano man ang nagawa sa iyong kasalanan ng iyong kapatid, amen? Magpatawad ka na. Amen? Huwag mo nang bilangin kung ilan pa. Bahat ang mahalaga, aalalahanin ko, mas marami pa ang kasalanan ko sa ating Panginoon, pero pinatawad ako. Amen? Praise God. Hallelujah. So dito po, meron po akong kung saan ay isa pong, tapos na po tayo, hindi pa pala tapos, mahaba pa pala. In conclusion. So ito po ay yung reconciliation and forgiveness. Ito po yung nangyari doon po sa kasaysayan po ni Esau at ni Jacob. Sino po nakakakilala kay Esau? Sino po nakakakilala kay Jacob? So atin pong alalahanin yung pong istorya ni Esau at ni Jacob. Ito pong kasaysayang ito po yung nangyari doon po sa Genesis 27. Na kung saan nung igagawad na po yung basbas ni Isaac na kanila pong ama, dito po nangyari po ang lahat po ng istorya. Amen. Si Jacob, siya po yung nanloko kay Esau. Amen. At naandun po yung pong kanyang nanay, kasabwat ang kanyang nanay na si Rebecca. So sa madalit salita, naigawad po ni Isaac yung basbas kay Jacob as panganay. Pero ang panganay po ay si Esau. Sa papaanong paraan, niloko ni Jacob ang kanyang kapatid. Nung marinig nito po si Rebecca na kanyang nanay na sinasabi kay Esau, ikaw ay pumunta sa bundok, mga suka, at ako'y ipagluto mo. Narinig ni Rebecca, sinabi kay Jacob, dahil si Jacob ang malapit sa kanya, Jacob, kumuha ka ng kambing, kumuha ka ng tupa, ipagluto mo ako, at ipakakain ko sa ama mo para ikaw ang tumanggap ng basbas. Amen? Kaya kung meron man tayo na nalalaman ngayon na merong palakasan, noon pa rin may palakasan na. Amen? So ano po nangyari? Naganap po ito. Ang ginawa po, si Jacob ayaw pumayag. Nanay, ina, ang akin pong kapatid ay may balahibo, ako'y wala. Ginawaan po ng paraan, pinagsuot ng may balahibo. So sa madalit salita, eto na po, lumapit na po. Ito po si Jacob. Dala-dala na po yung isang pinggan. Pero, yung pong tatay, si Isaac, malabo na ang mata niya. Pero ang sabi niya, ang boses mo ay si Jacob. Pero, ang amoy mo ay si Esau. So, ibig sabihin, napaniwala. Ito po si Isaac. So, ang ginawa, kumain. Pero nagtanong pa ulit, ikaw ba talaga si Esau? Ibig sabihin, meron pa siyang doubt. Pero dahil sa hindi po, ako po yung pong inyong anak na si Esau. Sabi nga, ang ginawa, ibinasbas. So dito po ipinakikita, napakahalaga ang basbas ng magulang. So dumating ang oras, bago pa lamang nakakaalis si Jacob, dumating na si Esau. Dala-dala na yung pagkain. Ang sabi niya, Ama, ito na po ang pagkain nyo. Hingin ko na po yung basbas nyo. Aba, ay nabasbasan ko na si Jacob. Iginawag ko sa kanya yung basbas. Doon natin makikita kung gaanong kasakit ang ginawa ni Jacob kay Esau. Ano po ang naging banta ni Esau? Papatayin ko ang kapatid kong iyan. Bakit ako'y kanyang niloko? Kinuha niya yung aking karapatan bilang panganay. Pero walang magawa, umiiyak. Umiiyak si Esau. Ang sabi ng ama, anak, hindi ko na pwedeng ulitin ang basbas. So wala po siyang magawa, kundi siya ay lumuha. Pero nung malaman
ni Rebecca na gano'n na lamang ang galit ni Esau kay Jacob pinalayas. Pinapunta sa kanyang tiyo Laban. At dito po naranasan, nito po si Jacob ang kaparusahan sa kanyang kasalanan. Ilang beses po siyang dinaya ng kanyang tiyo Laban. 14 na taon. Dahil ang tradisyon ng mga Hudyo, kung gusto mo ang anak ko, manunuyo ka ng 7 taon. So ang gustong-gusto ni Jacob, walang iba kundi si Raquel. Pero nanuyo siya 7 taon, nag-alaga ng mga baka, tupa, nagtitiis doon sa kabukiran ng init, inaabot ng ulan dahil sa pagmamahal niya kay Raquel na kanyang mag-asawa, na kanyang maging asawa. Pero dumating ang time nung sisipingan na si Leah ang ibinigay sa kanya. So nung malaman, nito po si Jacob, bakit si Leah ang ibinigay sa akin? Ang aking pinaglingkuran ay si Raquel. Ano nangyari? Nagkaroon din ng pandaraya. Amen? So ano po ang atin pong nakikita? Kapag ikaw po'y nandaya, darating ang isang araw, madadaya ka rin. Amen? Praise God. So ano po nangyari? Ano po ang sabi? Lumapit po kay Tiyo Laban, bakit ganon? 7 taon ko po na pinaglingkuran si Raquel para siya maging asawa ko. Bakit ang ibinigay niyo po sa akin ay si Leah? Kaya pala ayaw ni Jacob kay Leah, si Leah pala'y kirat. Payat pa. Pero, dahil ang sabi ni Tiyo Laban, ang tradisyon ng mga Hudyo, panganay muna. Amen. So kung talagang gusto mo ang aking anak ni si Raquel, manuyo ka ulit sa akin ng 7 taon. So dahil mahal na mahal niya si Raquel, nanuyo ulit siya 7 taon. Amen? At nung nangyayari na po yung mga ganong pagkakataon, naranasan din niya, dinadaya siya ng kanyang Tiyo Laban sa partihan ng kanyang mga alaga. Pero dahil sa siya po'y naando yung kanya pong pagnanasa, na kung saan ay sumunod sa kanya pong sa kanyang magulang. Dahil bago po namatay, ito po si Isaac, ang sabi, huwag kang mag-aasawa ng mga kanineya. Mag-asawa ka sa kalahi mo. So dahil ito po yung kanya pong sinunod, kinakailangan maging asawa ko yung mga Hudyo rin, kinakailangan maging asawa ko yung aming lahi, kaya siya po yung nagtiis. Hindi niya po ginawa na kung saan ay magtaksil, pero sumunod po. Sa gayon pa man, dumating po ang pagkakataon. Dahil siya po ay mayroong pinagbabayaran na kasalanan, tinatanggap niya ang kabayaran. Pero nung dumating ang isang pagkakataon, nangusap sa kanya ang Panginoon, Jacob, ikaw ay umuwi na sa iyong bayan. Amen? Umuwi ka na. Sorry po. Umuwi ka na sa iyong bayan. Pero ito po si Jacob, naando ng kanyang takot. Uuwi ako sa aking bayan. Makakaharap ko ang aking kapatid na si Esau. Pero ano po ang ginawa niya? Dahil masakit, yung kanya pong tinakasan niya, ang kanya pong Tiyo Laban, hinabol siya. Pero wala po siyang magawa, kundi siya po ay gumanap ng narinig niya sa Panginoon. Pagdating po doon sa aklat po, ayan po sa Genesis 32, yan na po nagsimula ang kanya pong battle. Glory to God. Ayan. Dahil siya po'y haharap na sa kanya pong kapatid na si Esau, siya po'y nanalangin. Ito po yung kanya pong panalangin. Ang sabi, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi niyo ako pababayaan. Glory to God. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumuwid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Glory to God, hallelujah. Iligtas niyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita na may patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi niyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Bakit po siya nanalangin? Kasi siya po'y nagpadala ng sugo. Nagpadala po siya ng sugo dahil alam niya na ang kanyang kapatid na si Esau ay makakasalubong niya. Pero nung dumating ang sugo, ang sabi, nakita po namin ang inyong pong kapatid na si Esau. Dala-dala po niya yung 4 na raan
na kanyang kasakasama, ay ikaw kaya hindi ka kaya manalangin? Hindi ka kaya matakot? Maaring hindi malaman kung paano gagawin ni Jacob. Kasi alam niya na sa laki ng kanyang kasalanan, baka siya'y mapatay. Pero dahil ang Diyos ay nangusap sa kanya, amen, siya po'y nanalangin. At doon sa kanyang pananalangin, ang kanya pong mga binikas ay yung tinig na narinig niya buhat sa Panginoon. Amen. Kaya kung atin pong makikita, sasamahan ka ng ating Panginoon kung ang mga salita ng Panginoon na narinig mo buhat sa Kanya, yon ang ibabalik mo sa Panginoon. Amen. Kung sinabi siya ng Panginoon, palalayain kita sa utang, palalayain ka ng ating Panginoon. Kung narinig mo sa Panginoon, gagaling ka sa iyong karamdaman, pagagalingin ka. Amen. Kung narinig mo sa Panginoon, magbabago na ang iyong anak at asawa. Manampalataya ka sa ating pong Panginoon. Bagamat ito po si Jacob ay takot na takot. Nung siya po'y manalangin, meron na naman kung saan panibagong balita. Amen. Pero ang ginawa niya, nung marinig niya, yung report ng mga tauhan, ang sabi niya, sige, magdalawang pangkat kayo. Paunahin mo itong mga ito. Amen. Sino ang pinauna? Sila Leah. Sa huli, si Raquel. Magandaon. Kitang-kita pa rin yung pagmamahal kay Raquel. Glory to God. Pero kung ating makikita, dahil ang Diyos ay tapat, amen, ipinakita niya, sinamahan siya. Pero hindi pa rin siya makinali. Ano ginawa niya? Pagdating doon po sa chapter 33, nanalangin siya, nakipagbuno siya sa ating pong Panginoon. Ating puntin niya, yung sinabi po sa 33 verse 4. Umuna si Jacob, sinalubong si Esau. Glory to God. At noon siya po'y sumasalubong, 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Amen. Matapos na siya po'y nakapagbuno sa ating pong Panginoon, nakipaglaban po siya. Siya po nung makakasalubong na natanaw niya, ito po si Esau, maaaring hindi malaman kung paano paggagawin pagluhod. Babaw sa ating Panginoon. Pupunta na naman dito. Luluhod na naman. Amen. Pray. 7 beses. Amen. Ito po'y handa ng pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Ito po'y tanda na kung saan hinihingi niya yung pabor ng ating pong Panginoon. I humbled myself to my brother Esau. Nagpapakumbaba siya, malayo pa natatanaw na ito si Esau. Aba, ang kapatid ko, ilang beses ng dapa ng dapa, luhod ng luhod. Glory to God. So maaari doon sa pananalangin po ni Jacob, hinipo na ng Panginoon itong si Esau. Amen. So makikita po natin dito, ano yung mga ginawang kaparaanan ni Jacob para po magkaroon ng reconciliation. Una sa lahat, nanalangin siya. Ipinaalala niya sa Panginoon ng pangako. Panginoon, sabi niyo, pumunta ako sa lahi namin. Hindi niyo ako pababayaan at sa akin magmumula ang napakaraming lahi. Pampalakas ng loob. Amen. Di ba tayo pag tayo nananalangin, ating binibigas yung pangako ng ating Panginoon para lumakas yung ating pananampalataya. Ito po ang nangyari. Kaya, noong pong makasalubong na po at maglalapit na, amen, napakasarap na senaryo. Glory to God. Patakbo si Esau na sinalubong ang kanyang kapatid na si Jacob at niyakap. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano nangyari? Nagkaroon ng reconciliation. Amen. Kung nais mo ang reconciliation, kinakailangan ikaw muna ang mag-move. Amen. Sapagkat dito, alam po natin kung sino ang nagkasala. Pero dumaan siya sa maraming consequences. Pero ang Diyos, nakita ang puso ni Jacob. Kaya kung atin po makikita, yung pong mga lesson na atin pong matututunan dito. Glory to God. So, totoo po na talagang ang reconciliation, ito po'y mangyayari kung ang ating pong puso ay ating pong bubuksan. Amen? Ang sabi po to, Jacob wanted to find favor in the eyes of Esau. He sought peace. Amen? Ayan. Gumawa po si Jacob ng mga kaparaanan. Yung kanyang puso, ipinaramdam niya sa kanyang kapatid sapagkat nais niya na siya ay magkaroon ng kapayapaan at dinisire niya
na kung saan yung pong mga nakaraan, ito po ay ma-left behind na. Ano ginawa niya? He humbled himself before Esau. He opened up his heart. He wanted most of all forgiveness. Amen. Dahil gusto niyang makuha yung kapatawaran ni Esau, ibinukas niya ang kanyang puso. Ibinukas niya ang kanya pong kamay. At ano po ang sinabi po rito ni Jacob? Glory to God. Amen. Na ito po yung po nagpapalubag loob sa kanya. Ang sabi rito, Esau embraced Jacob. Amen. In-embrace ni Esau si Jacob. Amen. I'm sure Jacob said, please forgive me my brother. Amen. Then Esau spoke to those life-changing words, brother, I forgive you. Amen. Amen. Di ba napakasarap mapakinggan? Amen. Maaari ang laksa-laksang anghel ng Panginoon nagsasayahan doon sa kalangitan. At nakita niya ang magkaaway ay nagkabati. Kung ito'y nangyari noong unang panahon, pwedeng mangyari din ito ngayon. Amen. Kinakailangan atin po itong isagawa. Kung meron tayong kaibigan sa ating pamilya, may nag-aaway-away, tayo po ang magindaan para po sa pagkakasundo. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Napakasarap. Sister, forgive me. Sasabihin naman ni brother, yes, sister, I forgive you. Palagay ko, kulang na lamang, lumundag ng napakataas si Esau. Amen. At lumandag din ang sobrang taas. Ito po si Jacob. Yes, salamat sa Panginoon. Nabuo ang aming pamilya. Amen. Yes, salamat sa Panginoon. Nagkaroon na kami ng muling pag-iibigan. Glory to God. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Dahil sa siya'y lahi na nagbuhat kay Abraham, ang pangako ng ating Diyos, pararamihin ko ang inyong lahi, gagawin kong dakila at pinagpala. Dahil kung mamamatay ang dalawang ito, saan magmumula ang lahi? Amen. So tinupad lang ng Panginoon ang pangako. Na bilang sila po ay lahi ni Amang Abraham at tayo po ay lahi ni Amang Abraham, pararamihin ang ating lahi. Amen. Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na kung saan ay magkawatak-watak. Amen. Next po, dalawa na lang po ito. Romans 5:10-11. Hallelujah. Ipinapaalala po lang ito. Dati tayo po yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiniyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. So, ibig sabihin, tinitiyak po rito na tayo po'y maliligtas sa puot ng ating pong Panginoon sapagkat ang ating pong Diyos ay buhay. Amen. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. We are the friend of God. Hallelujah. Mateo 5:23-26. Last verse po. Dito na po yung mga awit. Glory to God. Hallelujah. Mga awit dito na po. Last verse na po ito. Hallelujah. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naaalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Praise God. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Last verse po, glory to God. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang bariya na dapat mong bayaran. Ano ang kaso mo sa iyong kapatid? Ano yung damdamin na naibigay mo sa kanya? Ano yung mga bagay na ginawa mo hindi nakalulugot sa ating pong Panginoon? Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, kung meron kang nagawa, bago kang maghandog, kinakailangan tuparin mo ito. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God.
Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, radababa shikita na radaba syande. Hokotonorodoba shikita na radaba syande. Shekorororodo bababa shiki radababa mo shekata na radaba syande. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, oh God, nakikita mo ang iyong pong mga anak. Panginoon, hindi man siya magsalita sa iyo, kilala mo sila. Kaya anuman po, O Diyos, ang kanilang pong pinagdadaanan, dakilang Ama. Kung meron man silang mga samaan po ng loob, sa loob po ng kalantahanan, Panginoon, sa mga opisina na kanilang pong pinagtatrabahuhan, kapitbahay, Panginoon, sa loob ng iglesia, dakilang Diyos. Sa amin po, Panginoon, Lord God, na eskwelahan, Lord, kung meron man kami, Panginoon, na alitan, dakilang Diyos. Lord, ang nais mo, Panginoon, magkaroon ng reconciliation and forgiveness. Panginoon, sapagat ito ang nakalulugod sa iyo. Ginawa mo, Panginoon, ang lahat upang kami ipagkasundo sa iyo, Panginoon. Kami makasalanan, hiwalay kami sa iyo, dakilang Ama. Pero, Panginoon, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon, para kami mailapit sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo, dakilang Ama. Panginoon, na kung paano mo kami, Panginoon, inibig, dakilang Ama. Lord, sa oras na ito, makaibig po rin kami sa mga tao na gawa sa amin ng hindi maganda. Ibigin po rin namin, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na nakasakit sa amin. Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, bumaba sa lupa upang kami bigyan mo ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Lord, hindi magiging kaaya-aya ang aming buhay kung kami alipin ng galit. Alipin ng sama ng loob. Alipin ng mahasama na ugali, Panginoon. Kung kami nang bubulyaw pa, kung kami nagsasalita ng pangit sa aming pong kapwa, sapagkat Lord, lahat po ng aming pong ginagawa, ito'y aanihin namin sa takdang panahon. Pero Lord God, kami may pag-asa pa. Sapagkat yung sinabi po, Panginoon, sa aklat po ng mga ngaral, habang kami buhay, may pag-asa pa kami, Panginoon. Kaya kung meron man, Panginoon, na alitan na napakatagal na, Panginoon, maging sa amin pong mga kamag-anak, sa amin pong lahi, Panginoon, Lord God, maging gamit kami, Panginoon, para po kami magindaan, para po kami makipagkasundo, Panginoon. Na kung ano yung sinabi mo, Panginoon, sa aklat po ng 2 Corinthians, Panginoon, chapter 5, verse 18 to 21, Panginoon. Kami pinili mo, tinawag, itinuring mo kaming kaibigan, dakilang Ama. Gagamitin mo kami, Panginoon, para makita sa amin yung larawan mo, Panginoon. Para makita sa amin, Panginoon, na kami ang gagamitin mo para sa ipagkakasundo, Panginoon, na mga taong may alitan, dakilang Ama. Kaya, Lord, patnubayan niyo po ang bawat isa po sa amin. Ngayon pa lamang, O God, sa pag-alis po namin sa lugar na ito, Panginoon, magkaroon kami ng kombinante sa iyo, dakilang Ama. Nagagawin namin sa oras na ito, ang kami po'y magpatawad. Gagawin namin sa oras na ito, Panginoon, Lord God, na kami na may humingi ng tawad sa mga taong amin pong nasaktan, dakilang Ama. Lord, have mercy, Panginoon. Embrace love with each other, O Lord God. Panginoon, let your Spirit pour upon us, O Lord God. Ang kapangyarihan lamang ng iyong banal na Espiritu ang makagagawa sa amin ng lahat ng ito, dakilang Ama. Lord, ginawa po, Panginoon, ni Jacob na nalangit nagpakumbaba sa iyo. Sapagkat hindi sa kanyang lakas, Panginoon, magbabago ang puso ng kanyang kapatid. Kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, yung sinabi mo sa aklat po ng Zechariah 4:6, Panginoon, not by might, not by power, but by your Spirit, saith the Lord. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na sa oras na ito, ibuhos mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang magawa po nila, Panginoon, ang iyong pong kalooban. Sapagkat, Lord God, ang susi ng lahat ay compassion. Ang susi ng lahat, Panginoon, Lord God, ay yung aming pong pag-ibig. Lord, magawa po namin, Panginoon, yung 4 hours, Panginoon,
responsibility, Panginoon. Remorsing, O Lord God. Renewals, dakilang Ama, Panginoon, Lord God, at remorsing. Lord, lahat ng ito'y gamit, Panginoon, para po sa ikatitibay po namin. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa'y lalabas sa lugar na ito, nang dala-dala po nila ang kapayapaan, Panginoon. Sapagkat ito ang nais mo, Panginoon. Yung sinabi mo sa aklat po ng John 14 verse 27, sa sanlibutang ito, Panginoon, Lord God, hindi namin makikita ang kapayapaan. Sapagkat kapayapaan ang iniiwan mo sa amin. Kaya't huwag kaming mabalisa. Huwag kaming magulimahanan, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ibuhos mo ang kapayapaan sa bawat isa po sa amin. At kung meron man dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, Panginoon, Lord, ang sabi mo sa aklat po ng John 16 verse 33, Panginoon, katotohanan, sa sanlibutang ito'y makararanas kami ng iba't ibang uri ng tiisin, Panginoon. Pero ang pangako mo, Panginoon, cheer up. Lakasan namin ang aming loob sapagkat napagtagumpayan mo na ang lahat ng aming pagsubok. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, na maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang kapayapaan na buhat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord God, sapagkat alam po namin ang salita mo ang magpapasipay sa aming puso. Lord, salamat po. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik po ang lahat ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati tanging sa iyo po lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa Panginoon.